Para ho dito kay Dan Fernandez at dito kay Atras Abante, makinig ho kayo sa mga sasabihin itong si Senator Coco Pimentel dito sa video na to. Naku po, butataho yung mga aso ni Tambaluslos dyan sa interview nitong si Senator Coco Pimentel dyan kay Ma'am Karen Davila. Pero bago ho natin pag-usapan at maibigay ang ating mga punto de vista sa naging talakayan ho nila na yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Nandyan lang ho yung join button sa baba. Click nyo lang yan at makakasali na ho kayo sa ating community. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin na pag-usapan yung napakalupit na interview na yan, itong si Senator Coco Pimentel. Grabe, nakakabilib lang ho itong si Senator Coco, no? Hindi ho talagang yung dignidad ng Senado, talagang itinayo ho niya dyan sa naturang hearing na yan, na kung saan tinalakay ho nila yung mga kasinungalingan dyan sa House of Representatives. Tinalakay ho nila, wala ho talagang nakalusot dito kay Senator Coco Pimentel. Masaya ho tayo at talagang kailangan ho natin siyang bigyan ng isang masigabong palakpakan at isang snappy salute para dito kay Senator Coco Pimentel. Kahit na alam natin na yung pamumulitika niya ngayong mga panahon na to nakalinya sa administrasyon, pero dahil ang pinag-uusapan dyan sa hearing na yan ay ang integrity ng Senado, hindi ho niya kumbaga hindi ho niya hinayaang basta-bastang masira ang institusyon na kung saan kabilang siya ngayong mga panahon na to. Hindi ko kasi maintindihan ng mga individual na kagaya ni Dan Fernandez, nitong si Trasabante, na sila dumarating lang dyan sa House of Representatives at kalaunan aalis din pagka natapos na termino nila. Pero yung paninira, yung pagwasak na ginawa nila sa integrity ng House of Representatives, napakatindi talaga mga kababayan. Ito na mga kababayan, umpisaan natin ang ating talakayan dito sa dito sa nakita nating larawan nitong si Marcos Jr. Ito lang naman meron hong bilin itong si Ma'am Crisette Laurete dito sa mga makakatanggap ng mga ang tawag dito, mga construction supply na yan. Huwag daw kayong maging maluho, sabi nitong si Ma'am Crisette. Hinay-hinay daw ho kayo sa pagpapatayo ng inyong mga bahay. Tingnan nyo naman ho ito mga kababayan. Tingnan nyo naman ho ito. Anong ipapatayo ng mga kababayan natin binigyan nyo ng construction material? Ano yan? Magpapatayo sila ng bahay ng aso? Dog cage ba ito? Ika nga nitong si Mr. Rel Dogger. Ano ito? Kulungan ng pabo? Ano yung bahay nila? Puro sala na lang, ganon? Tignan nyo naman ho, mabibilang nyo ho sa inyong mga daliri, yung mga na yan, yung mga, tag dito, yung mga yero, yung mga plyboard, puro light material na naman yan. Pagka dumating yung panibagong bagyo na pack-checker, wasak na naman panigurado yan. Ano bang nasa isip nitong presidente na to? Tingnan yung palong-palo, tingnan nyo naman talagang emote siya sa pagbibigay niya ng construction material na yan. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Talagang emote siya. Anong gagawin nila dyan? Barong-barong? Ganito ho ang tingin ng administrasyon na to sa ating mga kababayan. Ganyan ho kaliit ang tingin nitong mga politiko na to dun sa ating mga kababayang nasalanta ng Bagyong Christine. Kasi palibhasa, yung mga yan, yung mga bahay niyan, nasa Forbes Park. Pagka magpapatayo ng bahay, merong contractor. Diba? Ibibigay yung plano, babalik na lang yung mga yan pagkatapos na yung bahay nila. Diba? Ganun yung ginagawa ng mga yan. Ngayon, dahil hindi ho nila alam yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan, bibigyan ho nila ng construction material, puro light material ang binibigay ho nila. Pagka umihip ang malakas na hangin, panigurado, 100% babagsak ho yung mga ibinigay nila na yan. No? Kita nyo naman, sino bang nasa likod nitong si Marcos Jr.? Hindi ho ba yan si John Vic Remulla, kapatid nitong si Boying Remulla? Di ba? Ganyan ho kaliit ang tingin ng administrasyon na to dun sa mga kababayan nating mahirap. Alam nyo anong mentality yan? Ang tawag ho dyan sa mentality na yan, okay na yan. Diba? Masaya na sila dyan. Totoo. Real talk. Ganun ang mentality nila. Pwede na yan. Kumbaga, yung ginawa ho nila na yan, for lang ho talaga yan, for publicity stunt, ika nga, para mapakita sa ating mga kababayan, nandiyan ang pamahalaan. Huwag kayong mag-alala, di ba?
Yun lang muna, yun lang naman ho ang ano niyan, yung pakay ng pamimigay ng ano na yan, ng construction material ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Para talagang makita nyo yung actual na pagdadrama nitong si Bangag sa pamimigay niya ng ano na yan, construction material. Panoorin mo natin. Galing ho sa Bombo Radio to, ito, panoorin mo natin. Yan o. Grabe naman yan. Gustong yumakap nung ali. Gustong yumakap. Sir, yakapin mo yung kababayan natin. Di ba? Tingnan nyo ho mga kababayan. Ito. Gusto ho niyang yumakap eh. Okay. Naku po, iniiwan niya. Ikaw naman kasi madami. Gusto mo yumakap, iniiwan ka tuloy. Okay, may ito pa. Tapos habang naglalakad siya, yung bagong lipunan ba yan? Bagong Pilipinas talagang tumutugtog no? Yan. Grabe naman yan. Sa mga magpapatayo ng bahay, hinay-hinay ho kayo. Huwag ho kayo masyadong gastarol sa mga materyales. Okay? Dahil yan, napakamahal ho ng mga yan. Yung pinambili ho nila dyan, sobrang kamamahal. Kaya alalay lang ho pag tinayo nyo ho yung inyong mga bahay na yan, kahit bahay ho ng mga manok nyo, hindi nyo gagamitin. Hindi nyo ho gagamitin yung mga light materials na yan. Di ba? Kahit naman yung mga mga alagang ayop nyo, darating yung malakas na bagyo, yung sa tingin nyo ho ba yung mga na to, itong mga plyboard na to? Plyboard ba yan? Yan. Ayan yung mga yan. Yung pinangkikisame, sa tingin nyo ho ba mga kababayan? Pagka pinantapal yan sa labas, tapos biglang naulanan, ano mangyayari dyan? Di ba ang galing? Bibilip tayo kung merong 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 mga hollow blocks, yung talagang pangtayo ng matibayang bahay, ika nga. Pero itong mga nakikita natin dito, medyo dismayado ho tayo. Gusto na ho nating tanongin itong si Marcos Jr. Ayan, Sir, yung 6 million na pabahay ho, nasaan na ba? Marami hong naghihintay dyan. Isa sa napakalaking pambubudol na nangyari nung panahon ng eleksyon. 6 million na pabahay, 1 million kada taon. Ayun, namimigay ho sila ng construction material. Hindi na kami magpapatayo, kayo na lang magtatayo. Ito, panoorin ho natin to habang pinapanood natin, lagay ho natin dito kay Tatay Digong. Itong si Marbil. Alam niyo, mapanganib ho yung naging mga litanya nitong si Marbil doon sa kanyang interview kay Ma'am Pinky Weba. Yung tipong ang ginagawang dahilan sa pagdudurog nitong mga durugista na to, hindi daw dahil mga adik sila, dahil lang pinapahaba nilang mga oras. Napakahusay na mentality nun. Parang sinasabi mo dun sa mga adik, okay lang yan, pahabain nyo lang yung oras nyo. Naiintindihan namin yung mga kaadikan nyo. Kasi naghihirap kayo, di ba? So kailangan yung pahabain yung oras nyo para naka-duty kayo mas mahaba, mas maraming kita. Ang problema ho, pagka hindi na natutulog yan, pag pagka sobrang bumaba, nababaliw ho yung mga yan. Totoo, nababaliw daw ho yung mga yan. Kaya yung ginawa nitong si Marbil na paliwanag sa mga nagdudurog na yan, hindi ho katanggap-tanggap pa. Para sa atin, para sa inyo, nasa sa inyo ho yung kung katanggap-tanggap yung sinabi na yun ni Marbil. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang naging talakayan nitong si Ma'am Karen Davila at itong si Sir Coco Pimentel. Isa ho munang matikas na saludo para sa kanya natin. Game. So now I want to ask you about Police Officer Grijalde. Officer Grijaldo, who had an assigned affidavit, read it in the Senate, and said essentially that Representative Abante and Representative Dan Fernandez spoke with him privately and said, ipinakita, ayan, ito yung testimony ni Garma, yan ang sasabihin mo, yan ang sasabihin mo. And Abante saying, ilang taon ka pa ba sa PNP? Baka mag-general ka. So in effect, he said in the Senate, wala siyang alam sa reward system, pero kumbaga na-pressure siya doon sa Quad Committee. Kaya sinabi niya, yes, may reward system. What do you make of that testimony? No. Si Grijaldo, I think, did not confirm the reward system. He did not confirm. Tinanong ko siya . So you actually testified after that incident, yung kinikwento mo, yung tinuturo sa iyo yung affidavit ni Garma. Okay, sabi ko, nag-testify ka sa Quadcom. Sabi niya, yes. Nagsinungaling ka ba? May sinabi ka ba doon na hindi totoo na resulta ng pag-pressure sa iyo? Sinabi naman niya, no. Kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya na totoo. So it was not about those paragraphs na pinakita sa kanya. So but then this is my point, no? Okay.
ganito lang kasi dapat tayo mag-isip. We were not there eh. Tayo, Karen, ako, we were not there. So what are the two possible? Sana ganito mag-isip yung mga tao dyan sa House of Representatives, no? Yung pag nagkukwento ho sila, pagka kinakausap nila yung mga resource person, yung tipong parang dinadala ho tayo doon sa doon sa lugar doon sa lugar na kung saan naganap itong lahat ng kaganapan na to. Yung sa presuhan, yung mga yung tipong ina-assume nila ganito nangyari, ganyan ginawa nyo. Pero itong si dahil abogado at hindi lang basta-basta abogado, mahusay na abogado itong si Coco Pimentel at merong hiya ika nga. Hindi basta-basta nabibili ng kung ano mang pabor yung kanyang prinsipyo bilang isang senador. Di kagaya ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Abilities. Tuloy natin. Pwedeng to. Parang namisuwata nating gumawa ng reaction medyo dito sa video na to. Totoong nangyari, pwedeng hindi totoong nangyari. Pero ang Correct. totoo, talagang kinausap nila privately. Representative Abante, Inamin yun, inamin nila inamin yun. niya. Correct. Pero siyempre may in between yun kung ano naman yung pinag-usapan na hindi baka naman hindi pinipilit. Doon lang muna tayo sa version ng witness na parang Mahalaga na establish na totoo yung sinasabi ni Grijaldo na nagkita sila. At base sa ating nakikita, hindi ho magsasabi o maglalabas ng mga statement yang si Colonel Grijaldo sa Senado na hindi nangyari doon sa naging pagpupulong nila nitong mga congressman na to. Dahil wala ho siyang mapapala. Sa totoo lang ha, tapos na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di na siya presidente. Hindi ho siya magbibinipisyo. Ibig sabihin, nangyari ho talaga yung mga kinwento niya dyan sa nangyaring pagdinig sa Senado. pinipilit siya. Okay. Kasi kung totoo yun, saan tatakbo yung taong subjected to that kind of pressure? Saan siya tatakbo? So pasalamat may Senado na pwede niyang takbuhan so that he can now air what really happened. Ngayon, ang next scenario, paano kung hindi totoo? Therefore, panagutin siya ngayon ng House. The House should now call him again. Kasi I even asked Grijaldo. Sabi ko, Colonel, you took your oath, no? Sabi niya, yes. Binasa ko tapos yung because I got the information that Congressman Abante denounced what he said as lies. Sabi ko, ito ang reaction po ni Congressman Abante that hindi totoo yung sinasabi mo ngayon sa aming harap. Pinaninindigan mo ba yan? Kaya mong panindigan yan? Sinabi ni Colonel Grijaldo sa akin, yes. So, that's it. So, I'm talking to an active police officer, ganyang kataas ang rank ko, and who would be man enough to also defend what he stated under oath in the Senate, even if he is questioned before the House. Oo. Kasi pwede rin hong makompromiso yung ginagawa nilang hearing sa Senado, ika nga. Kaso yung kay Grijaldo, yung statement niya, yung wala hong nakipag-usap sa kanya bago yung hearing. Yun ang importante doon. Di ho kagaya dyan sa House of Representatives. Ang dami ho kasi nilang cheche-bureche. Lalo na itong si Dan Fernandez at itong si Atras Abante. Ang dami ho nilang kung ano-anong pinagtatatanong bago yung meron pa silang betting process. Hindi. Isa lang nyo dyan. Nabanggit siya nitong si Garma. O isa lang nyo. Tingnan natin. Sa harap ng sambayan ng madlang Pilipino. Tingnan natin kung anong isasagot niya si Grijaldo. Para magkaalaman. Yung hindi yung kargado ka, pupunta ka dyan, uupo ka dyan. Yung mga sasabihin mo, meron nakausap mo itong mga mai-influensya kasi yung mga susunod mong sasabihin kung sakaling nakipag-usap sa'yo, itong mga congressman na to. Yun ang totoo doon. Now, my question is, these hearings, they're in aid of legislation. That's the intention, right? It's supposed to help legislators make better laws. It's not meant for anybody to prosecute anybody. Both houses don't have that power. And yet, look at this witness, si Grijaldo. Now, you have Dan Fernandez, and I believe, I don't know if Representative Abante is with this, but they will file cases against Grijaldo. So eto ka, at the end of the day, this is the Philippines. Ang congressman mas makapangyarihan, mas maraming pera. Kakasuhan ang police officer. Isipin mo yun, tumistigo ka na sa mababang kapulungan o sa Senado. Kung ayaw nila ang sinabi mo, kakasuhan ka pa. Problema pang inabot sa iyo, you'll have to hire a lawyer. Instead na nagtatrabaho ka, gagastos ka. And we know the influence of powerful people in this country with the courts. So that's my question. Ano ang hangganan ng kapangyarihan, Senator, ng mga legislator sa mga testigo? Mabuti na rin ngayon because mabuti na rin sa third venue na nila i-litigate whether Grijaldo was telling the truth or not. It's before a judge. Ganoon na lang. Kaysa sa actually ang one possible scenario or remedy for them which I predict you will not like and many other people will not like is for them to call again Grijaldo to appear before them
And then right there, doon nila Oo. i-picture or Yeah. lagyan ko lang sa quotation marks, i-crucify yung tao. Oo. Yun ho talagang mangyayari dyan. Pero tayo naman, dalawa rin hong senaryo nakikita natin dyan. Yung tipong etong mga nabanggit doon sa hearing sa Senado, medyo kakalma sila ng konti. Papakita nila na we're gentleman enough. Hindi ka namin babastusin dito sa hearing na to, Grijaldo, ha? Totoo ba na ganito ang nangyari dyan? Well, kung yan ang claim mo, ito claim namin, sinabi namin, hindi namin sinabi yung sinasabi mo, at itong mga sinabi mo nung nag-usap tayo, magkita na lang tayo sa korte. Yun ang unang senaryo na nakikita natin. Pero yung pangalawang senaryo, doon ho siya lilitsyonin, doon sa mismong hearing sa Senado. Posible din ho yun, yung dalawang senaryo na yun, na kasi magmumukha ho silang tanga sa totoo lang. Pagka yung itong si Grijaldo, diniin ho nila ng diniin dyan sa House of Representatives, yung nagpaka-arrogante sila, kumbaga yung tipo, pinakita nila na, kami yung mga siga dito, kami yung sumagot ka ngayon, yung tipong si Paduano, gaganon-ganon pa siya sa mga resource person, di ba? Pagka yun ginawa nila, malamang sa malamang, mawawala lalo ang simpatsya ng ating mga kababayan dito sa mga congressman na to. Kaya, yung scenario number 1 ang pwede hong nating puntahan dyan, na kung saan, magiging mainhin itong mga congressman na to, di ba? Magiging understanding sila, ika nga. Yung hindi nila babanatan ng talagang matindi itong si Grijaldo. Pagkus, papakita nila na mabait naman kami dito. Si Dan Fernandez, gano'n, di ba? Hindi ka namin papahiya, magkita tayo sa korte. Which is, yun ang pinakamaganda. If ever na magkikita sila sa korte, no? Kasi, at least, hindi ho yun yung hearing dyan sa House of Representatives. Ang uhusga dyan, judge, yung magpipreside at yun, medyo nasa gitna yun, ika nga. Hindi kagaya dyan, si Ace Barbers nasa gitna. Pagka pinukpo niya, order, you're out of order. Ito nga, I move. And do you believe that would be abusive? Yeah, which would be more unfair, di ba? Because you now brought him to a Correct. house hostile to him. But if Yeah. you now sue him before the courts, I think mas neutral yun. Pero tama na rin yun. So ako rin kasi, kunyari ganito. Kunyari there is a lie thrown against me. Oo. Ano naman din ang reaction ko? Masyado naman ako magulang if I will use now a Senate committee to find a way to call that person before us. So, I think a fairer, gawin ko na lang quotation marks ulit, a fairer way to react under the circumstances is to, you believe that your rights have been violated, yung reputation mo has been tarnished, file a case in court. At least lumabas, you go outside of your own house. Okay, so now, let's talk about Garma and Leonardo. Sa sunod na pagdinig, have you subpoenaed them? I believe Leonardo is detained, right? In the lower Yes, house? as far as I know, yung dalawa, under house control. Oo, house control. Paano yun? Does that mean that the subcommittee has to request the quad committee to I wouldn't say lend is the right word, but To allow their Sabagay, tama naman yung lilend. Yung mga congressman naman dyan sa House of Representatives, ang tingin ho nila dyan sa mga resource person, mga gamit Yung tipong itong gamit na to, dapat umayon siya sa ating kagustuhan, doon sa naratibo ng ating hearing dyan sa Tuwad Committee. Gamit ho talaga, kaya yung hindi pagdalo nitong si Garma dyan sa hearing na yan, sa tingin natin, ito lang naman base lang to sa ating obserbasyon at ating payak na pag-intindi dito sa issue na to. Talaga hong hindi pinadalo yang si Garma diyan sa nangyaring pagdinig na yan sa Senado. Kasi magkakaalaman, magkakabukuhan at magkakabistuhan. Yun hong ayaw mangyari nitong mga congressman. allow them. Yeah. Okay, that's why ganito. I will have to coordinate with House before I even set the date Hearing. next Oo. hearing. Ganun muna. Kasi may a little complication. May sinasabi sila na meron din daw detained doon. Espinosa, I think, is detained. Someone is detained. Someone is detained somewhere by some jail or prison. So we also have to involve the original detention center. So yun lang po yun. Just a minor thing, a little an extra step in the coordination process. Okay, but ganito. So I want to, at the second hearing, kailangan ko si Garma at saka si Leonardo. Oo. But just in case, worst case scenario, pinahirapan kami dyan o mahihirapan kami dyan, I can still hold the second hearing but this time focus on the policy. Oh, but wait. Ibig sabihin, kung hindi dadalo yung si Garma at itong parang nagbibigay na ng
pahiwatig itong si Senator Coco Pimentel. Kung pahihirapan sila dyan sa pagdalo nitong si Garma at nitong si Leonardo, magpo-focus sila sa policy. Naku, yari tayo dyan. Parang di ata tayo makakakita ng bakbakan sa susunod na hearing. Yun yung hinihintay natin, di ba? Yung magharap itong si Senator Boto de la Rosa, itong si Garma, yang si Leonardo, yang si Senator Christopher Bongo. Wala man si Tatay Digong dyan at sa tingin natin, huli na yung kay Tatay Digong, di na pa pupuntahin niya. Kasi pauulan na naman ho niya ng mura itong si Risa Ontiveros. So sabi ni Risa, pagka nagpunta ulit dito si Digong, nako, iko-contempt ko na siya. Ano to? Ibang klase talaga to si Risa. Iko-contempt mo. Nag-move ka pero hindi magpo-proceed yan. Kasi kukontrahin niya nila Senator Boto de la Rosa. I want to ask you, if pinaghirapan kayo, can Senate President Cheese Escudero speak with the Speaker? Yes, coordination. That can happen. Yes. Coordination tayo, but let us say, kasi yung actually Karen, yung first hearing, akala ko mag-a-attend din. Nagbigay ng mga medical excuses. So, nagbigay sila. And siyempre, ako naman, I'm a very reasonable person. Sinabi na may COVID yung isa, kaya house doctor pa yung nag-certify, okay. So yung isa naman sa previously scheduled medical examination or procedure, at this point in time, at my age, nagpapa-schedule na rin naman ako ng mga medical exam. And I know it takes weeks beforehand. But a clarification is the House Quad Committee they do not own those witnesses. So ang tanong ko nga sa inyo, for example, you have Garma and Leonardo that are, what were the words that you used? They're under the House Quad Committee's custody. custody. Ngayon, Why? custody. That's my question. Why? Cited for contempt. They cited them for contempt. Yun nga din ang tanong ng ating mga kababayan. Akala ko pa kumanta na yan. Bakit nandyan pa rin yan? Kasi usually, pagka binigay mo na ang gusto na itong mga congressman na to, hahayaan ka na nilang lumabas. Di ba? Nagsabi ka na ano ba dahilan? Bakit ka na-contempt in the first place? Tanong, anong dahilan? Kasi sinasabi nitong mga tao na to na, you're not telling the truth. We're here to ferret out the truth. Ayun ang mga litanya nila. Ngayon, nagsabi ka na ng totoo, bakit nakakulong pa rin sila? But that's also the question, right? There are no cases filed against them, technically speaking. Yes, as far as I know, not yet. Yeah, not yet. Yeah, but what power? That's also my question as a journalist, an ordinary citizen. When does this violate already the rights of an individual? Umami na nga yung Garma. And she already said that may reward system. Leonardo agreed. On what basis can you keep them? Let the House Quad Com justify their continued detention. Sabi, ayaw mo sila dyan. Hindi ko alam yan. Sa kanila yan. I will not justify it for them. Let them justify it. Sila sumagot. Kasi tama yun eh. They were requiring these two people to do something, which is to answer correctly. Yun ang point yata nila because in their belief, they were not answering honestly. Di ba? Under oath. So, kinontempt nila. Correct. Now that you can now purge yourself of the contempt by complying with what they are asking for. They're asking. Pero itong si Garma, filatom na siya. Di ba? Si Garma, ayaw na ho niyang umalis doon sa House of Representatives. Yun ang problema natin. Parang ang dating, balak siguro niya, doon na siya tumira. Pwede na ho siya mag-request, pwede na niya sabihin na, Your Honor, sinabi ko na ho yung pinapasabi nyo, umiyak na ho ako't lahat-lahat. Pwede na ho ba akong umalis nito? Hanggang ngayon ang mga kababayan, nakakulong pa rin. For a truthful response to the question. Kung truthfully nang sumagot, dapat nga purge na sila of the contempt. So no more legal basis to hold them. But that's an outsider's opinion. The question should be directed to the Quadcom chairpersons. Pero so technically speaking, there is no reason for Garma and Leonardo not to attend the Senate subcommittee hearing if you subpoena them to attend. Yes. Yes. Technically, if the subcommittee issues out a subpoena, the House Quad Committee cannot not allow them. Right? Yes, theoretically, they don't have that power. Theoretically, they should not. But then, if should they be now allowed to attend our hearings but still be under contempt citation by the House,
out of respect, the Senate, obligation of the Senate is to return the physical custody of the two persons to the House, back to the House, because we will have to recognize and honor their contempt citation over these two persons. Okay. So, ibalik namin sila properly where they came from. Okay, now the reason I'm asking this is already hypothetical, is, when people attend the Senate subcommittee hearing, senators, the congressman may be thinking, baka magbago testimonya nun sa Senado. Baka biglang sabihin ni Garma at Leonardo, That's the point. That's it, right? That's the point. That's the point. So hence- Under changed circumstances, will you stick to your story? If they stick to the story, then ang laking ang laking boost yun sa credibility nila. ng House Quad Committee, ng rin. It will be Yes, a big the witness, the testimony to be used by the Quadcom has withstood questioning or even cross-examination in the Senate. Therefore, that's a very credible testimony kung mangyari. Kaya nga, no, di ba, kung mangyari yun, na yung mga sinabi nitong si Ruy Nagarma dyan sa House of Representatives, talagang panindigan niya dyan sa Senado. At kung masasagot niya lahat ng mga katanungan nitong si Senator Bato de la Rosa, yun. Baka dyan sa House of Representatives talagang makatotohanan yung kanyang mga binibitawan, no? Kaso ang problema, pagka nagpunta na ho tayo ng Senado, iba hong usapan yun kasi yung mga magtatanong doon, hindi kanila i-feed ng mga sagot mo. Hindi, pagka meron kang sinagot na kung saan talagang hindi yan binabackupan ng mga kaganapan noong mga panahon na yun, may kalalagyan ka. Nangyari yun. All right. But I mean, Pero sa tingin natin, nabasa din itong mga congressman na to, kaya hindi nila linift yung contempt para dito kay Garma. Alam din ho nila na kung sakaling linift nila yan, pinatawag si Garma dyan sa Senado at dumalo siya dyan at na-contempt siya sa Senado at nakausap yung si Garma ng mga kung kanino man tauhan yan at talagang nagkaroon ng pag-uusap at kumantay ang si Garma. Yari ho ang buong Quad Committee. relatively speaking, okay, it's the first time a former president attended as a Senate subcommittee or committee hearing, that's one. But technically, can the House decline the attendance of, can the House Decline. To allow... has that ever been done? I don't know if it has ever been done, but what would be the brilliant justification for that? No, they do not own these resource persons or witnesses. They do not actually control them. They just have custody of them. So I don't think that will happen because I think that would be a big political issue, Karen, because the journalist should ask them to justify. But I don't think it will happen. My prediction is kasi last time Karen, actually they were ready. They were ready daw. Except that may mga medical reasons bigla . So may COVID. So who are we to dispute the COVID findings? So Okay. My last question is, you already have the ICC, the representative in the Philippines, saying that they can use former President Duterte's testimony in the Senate subcommittee hearing for their own investigation. Now, will the Senate submit, if the ICC asks for your subcommittee report, will the Senate submit it to the ICC? for the subcommittee report, that means they are patient people because the subcommittee report will still need 2 more hearings, so that means months will have to pass before we can even draft the subcommittee report, and that is subjected to internal debates with dissenting opinions and then submitted to the mother committee. So if they are patient people and they can wait for the subcommittee report as approved by the mother committee, then this will be available to all kasi public document yan . But what I want to announce now is that all the transcripts will be available, we will make them available to all. Kasi if you wait for the reports, subcommittee yan, naakyat pa sa mother committee yan, pwede pang pag-awayan yan, kada sentence dyan, kada paragraph, pagdedebatihan pa yan. Tapos papasa pa sa plenary yan, another debate. So for those, let us say, in a hurry, who are excited or eager to use whatever has been uncovered during the first subcommittee hearing, we will make the transcripts and all the non-confidential documentary submissions to the subcommittee available to the general public. If they want certified true copies because they need this for some legal purpose, we will also give them certified true copies. Okay. Now, I'll go back now to Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. You had Senator Bongo actually confront
one of the resource persons in that subcommittee hearing, right? In Yan, other maganda words, ho yan, maganda yung, yung portion na yan. can you remind me, Senator, who was that particular Espinido. Senator Bongo. Espinido, yeah. Na sinabi ni, Espinido. sabi ni Senator Bongo, you lied. Wala kang alam, but you lied. Because in effect, Espinido had said that Bongo, being very close to the president, knew about everything, right? By sheer proximity to power, so to speak. He didn't say that Bongo was the head of the drug war, but he said he knew, right? Because of proximity, closeness to the presidents. And you have Bongo saying, ikaw, you lied. Wala kang alam, you lied. So now you have congressmen saying, dapat tina-inhibit ninyo si Bongo at Bato because they are implicated. They are accused. By allowing them, you allowed Bato and Bongo to use their power as senators to harass some of the witnesses. So, yung ano na yon, yung panawagan na mag-inhibit itong si Senator Bato at Senator Bongo sa pagdinig dahil na-implicate sila, dapat pala ho, manawagan din tayo na mag-inhibit itong si Dan Fernandez at itong si Atras Abante. Dahil na-implicate sila doon sa pagdinig sa Senado, di ba? Kinausap daw ho sila. Dapat mag-inhibit din wata sila nito. I mean, they have a point there. They have a point if it is a court and the judge has, if the judge has personal knowledge about the incident, you ask for his inhibition, or di ba, if the judge is a close relative or if the judge himself is the accused, you ask for his inhibition. Pero tanda mo, you ask for the judge's inhibition because the decision to inhibit oneself from proceedings comes from that person. Okay? You Pag can't order. You cannot exclusion yun. Okay, kaya muna, okay. Inhibition. Pag nag-inhibit sila at yun ang gusto ninyo, din palakpakan ninyo sila. Pag yung mga nananawagan ng inhibition nila, hindi sila nag-inhibit, then you say, delikadesa, ganun. So, it's a political thing. Oh, ngayon na kami, can we exclude them? Bawal kayo rito. Hindi. You can. Unfair. We are just equal. We have equal prerogatives. We have equal treatment, right. Rights and privileges and duties equal. Yeah. Oh. No, and I think it's good you mentioned the judge. Kung judge na nga in a court of law, hindi mo pa mapilit to inhibit. Right. It is voluntary. Ano pa na ito in aid of legislation, hindi naman ito prosecutorial, right? All right. And then ito lang in fairness to Bongo, yung topic na yun medyo complicated because we could not find the documentary trail, no? So kung ano yung pinag-uusapan nilang dalawa, but the one affidavit I saw, may paragraph 40 doon, na affidavit of Espinido, paragraph 40, all of a sudden the name of Bongo appears all of a sudden. Oo. And it's really out of context. Bigla na lang basta Oo. kaya tanong ni Bigla Bong na sa lang kanya. bumitaw. Correct. Bakit bigla akong nasingit yan sa affidavit mo? So that's as far as I could understand what they were talking about. Kaya pinapa-research ko pa nga, I'm asking my staff to dig deeper into that issue. What were they referring to one and the same affidavit or are there really two affidavits? Doon nagkabukuhan ho talaga doon, no. Bigla na lang lumutang yung pangalan nitong si Senator Christopher Bongo. Kaya napaka suspicious ho talaga no nung mga naglabasan diyan sa Tuwad Committee. Davids and we only have copy of one. But the copy that I saw, talaga namang from out of nowhere, bigla na lang nabanggit ang pangalan ni Senator Bongo. So I mean, fairness, ako as chairman, I mean, kahit may away din kami ni Bongo sa party, sa political party power grab nila. But as a fair person, when I In fairness, ito lagi kong sinasabi sa inyo, merong Pimentel PDP faction, merong Duterte faction, ika nga, kumbaga nahati yan. Pero nung nakita natin nag-testify sa Senado itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi ho natin narinig, wala ho tayong narinig na pamumulitika dito sa mama na to. Talagang ano lang yung talagang itinayo ho niya ang Senado, yung nandun siya bilang senador, hindi bilang dating miyembro ng PDP laban, ika nga, di ba? Kasi sila talaga yung PDP laban eh. Pero noong 2019 ba yun? 2019 nagkaroon hata ng ng hiwalayan. Nahati kaso ang hinonor ng COMELEC yung paksyon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. when I see that document, when I read that, kaya tinignan ko eh. Sabi ko nga naman, bakit naman biglang may pangalan na doon na the funding comes from unknown sources, but then all of a sudden the name Bongo is there. So tama yun. I mean, if it were my case, if my name is there,
I should be given the chance to confront that person. Fair is fair. Fair is fair lang po mga kababayan. Fair is Okay, fair, correct. kahit galit tayo ron sa taong yun, pero let's say galit kayo sa kanya, pero fair is fair. Kasi Fair hindi, is fair. but ako naman, I want to understand those who are reacting negatively doon sa questioning niya because they do not know the actual state of facts. Kami nga mismo nalito eh. Ako mismo nalito eh. So I exerted a little effort to look at the documents. Okay, another question. The next hearing, Senator Bato de la Rosa, how will he be treated? Will he be treated as a senator who will be asking questions, or will he now be treated as a resource person? He will be treated like a senator who is a member of the subcommittee. But during the first hearing, he showed his desire to answer questions. He does not mind being asked questions. I asked him questions for some details. Unfortunately, hindi lang nga niya nabigay yung detail na hiningi ko. Nalimutan na daw niya kung kailan nangyari yun. But he's open kasi, okay, when I asked the former chiefs of police to react, tinawag ni Bato yung attention ko. Sabi niya, how about me? I'm also a former chief of police. Okay, sabi ko, Correct. Naalala ho natin yan, talagang si Senator Bato de la Rosa ay gumugusto hong sumagot. Sabi niya, ako din naman eh, naging chief PNP din ako, meron din akong alam dyan. Excited na excited itong si Senator Bato de la Rosa. No? Kaya ano lang eh, natutuwa lang ho tayo talagang wala hong tinatago. Ika nga, pagka gano'n na excited sumagot, wala hong tinatago yung si Senator Bato de la Rosa. Ika. sige, react to the question. So, andun siya. He's there as a senator with all the regular rights and privileges and prerogatives of a senator. But he is there as a willing contributor to the discussion, maybe a source of facts, as a witness, source of facts. Okay. So my last question, I think, overall is the fact that, number one, you said you have no date yet for the next hearing. You said that because you first want to iron out that Garma and Leonardo attend the next hearing. So you want to iron that out first. Okay. My last question is this. It seems that that hearings, especially when it comes to the drug war, we've seen it in the last two administrations, the Duterte administration and now the Marcos administration. While we know this is a political exercise, because you have legislators essentially doing the questioning, it seems that the truth has become hostage to who is in power. I think being a journalist who's covered the Duterte period as well on Head Start, it's alarming that these same police officers, Espinido, or let's say this Kerwin Espinosa, for example, others who are now testifying are the same ones who said Laila de Lima was taking drug money, right? They were defending the drug war. And now nagbago ang Pangulo. Diba, Senator? I think what's appalling to the Filipino citizen is it seems the truth is pliable to who is in power when it Correct. should not be because they are all under oath. Ano yan for fair observation yung sinasabi na yan itong si Ma'am Karen Davila. So far sa mga nakikita natin nag-i-interview ngayon dito sa mga personalidad na to, dito lang kay Ma'am Karen Davila kung natin naririnig yung mga merong pitik, meron pitik sa mga Duterte yung tanong. Pero kung pag-aaralan mo, fair naman ho pala yung mga tanong niya. Totoo lang wala dito sa lahat ng interview nitong si Ma'am Karen Davila, siguro itong si Ma'am Karen simple lang pero namimiss niya na itong si Tatay Digong. Sa totoo lang nakikita natin yung pagtatanong niya, kahit hindi niya man direct ang sinasabi, ang dating ho sa mga makakapanood, itong si Digong mas matino kaysa dito kay Marcos Jr. Hindi niya direct ang sinasabi dun sa mga naunang nung nakipagbakbakan siya dito kay Trasabante, di ba? Talaga hong linampaso nitong si Ma'am Karen Davila yung dalawang kumag na yun. Natutuwa lang ho tayo na yung mga nasa mainstream media na to, nagiging fair na ho sila. Kumbaga tinitimbang na nila, hindi na yung kung ano yung diktat. Meron pa rin dikta ng kanilang mga network, pero kung ano yung kinukonsumo nitong ordinaryong Juan de la Cruz sa social media, yung nakikita niyang nangyayari sa mga hearing, yun lang ang kanyang ilinalabas. Di kagaya nung si Boy Lamas, yung kalbo, yung kung bumira, akala mo talaga kagaling-galing. Wala naman nung naman talagang halatang bayaran. Yan na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang yung join button. Kayo ang pinakaunang makakakita sa ating mga reaction video. Maraming salamat Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.